So in industry daghan jud mga dishonesty nga ang mo-occur mao ni siya ang paghimo og mga bakak or mga pag-ilad within sa company or firm. Dili malikayan sa usa ka organization na mohimo or naay makahimo jud og ingani sa mga employee. Sa butag about sa financial, daghang mga corrupt basta kwarta kay isgutan unya mga result ni siya og damage sa company also reputation sa usa ka company. What are the pointers in preventing various acts of dishonesty in the workplace? A. First is ang mga likayan ang dishonesty sa usa ka organization is dapat mismo ang manager ang supervisor ang mubadlong or prevent sa mga ingani nga panghitabo kay ang uban kay baya mao pay leader sila og pagmuhimo og mga dishonesty negotiation sa ubang tao. So kana nga buhat makaguba na siya sa usa ka company. So B. Be explicit on the provision for integrity and transparency. So, next is dapat mo patuman jud ka sa mga rules sa kumpanya. Mo focus ka sa integrity, transparency, and honest behavior sa imo mga empleyado. So, sa C. So, next is tiningon nimo na mismong mga employee nimo makahibaw ka kung sakto or ilad na day ka nga ana nga butang. Dapat mohatag kag knowledge and learning sa imo mga coworkers about mga possibility na dishonesty within the company. So, B. ID. Have a completely wired environment. So dapat connected ka sa mga panghitabo sa palibot, dapat aware ka sa mga kaganap within the organization ug dapat naa kay mga source about sa mga lihok with your mga employee. So, E. Next is dapat gi-notes or record nimo tanang mga importanteng meetings or mga buhatonon para in case kung naay mga problema or mga ilad nga mga buhat na documents or mga recordings na ipakita nga legit nga mga naay mga hitabo nga anomalya sa inyong company. So lastly is F. Dapat likayan ang pagkalat ng mga fake news o mga pakak inside the workplace kay maka-cause ni siya og away or gubot plus makaepekto sa reputation sa usa ka kumpanya. Dapat isettle tanang mga fake news usa ikalat sa lain, dapat siguraduhon nimo nga sakto ba or mahimo ra. Jury. So kini mao ni ay nagpamatuod nga naa kay gi-violate sa mga rules about mga dishonesty matters, gitawag na siya og mo siya tawag na siya og perjury. So, kaning pilferage is mo na siya pag-act sa pagkawat sa mga gagming butang inside the organization like sa mga inventories, supply, and products. In pilferage in the workplace, the following suggestions are proposed. A. So, para malikayan ang pilferage, dapat in fact og nag-focus ka sa mga employee inside sa company niya, dapat na ay leader para maoy mo supervise sa mga panghitabo sa company. B. So, dapat magpatuman kag strong security inside sa organization para malikayan ang pagpangawat sa mga supplies. C. Next is dapat magbutang kag CCTV para makita og monitor mo ang mga panghitabo. So, D. So, ang D is dapat panindigan nimo ang pagpatuman about sa pilferage sa company para na ay puy kahadlok na muhimo og mga kawat-kawat og mga employee sa kumpanya. So, lastly is E. Conduct seminars or training on work. Dapat mohimo og training sa mga employee para naa sila knowing about unsay mga possible may tabo inside the organization. So, ang kanang most thing is mao ni siya ang paghatag og fines or kwarta kapalit sa imong gihimo nga sayop kung naa pas presuhan ni piyansa sa mga sayop nimo. So, here are examples of situation considered multing. So, bidders are charged a bogus processing fee. Job applicants are changed documents fee and other similar fee. So, travel agencies are charged an annual processing fee to giving priority room blockings for favorable months and days by hotels. So, kaning bribery is, kini mao ni siya ang pag-exchange og mga butang niya. Dapat na ay kapalit example, imong gihatag ang imong car sa imong manager niya. Kapalit ana i-promote kag position, mao ni example sa
bribery. So, here with examples forms of bribery. So, an employee offering expensive gifts to superior in exchange for promotion. A supplier sending money, commission gifts, or other valuable items in exchange for purchase, order, or service contract. An employee currently being investigated for disciplinary action, said monetary or material consideration to the fact and finding panel for exoneration. So, a hotel sales managers give a substantial discount to travel agent on room bookings, while the same travel agent secretly gives the said manager a hefty commission. Charity employee giving food and drinks to the security guard assigned in the employees. Timekeeping are the following deemed to alter their true long in time. Bribery can be prevented in the workplace if the following measures are implemented by the company. A. So, dapat na kay notes para makita ang mga transact sa company. So, B. Dapat ibutang ninyo sa hunahuna na usa ka bribery nga makapadown sa kumpanya, dapat mo focus on jud unsaon paghandle sa bribery. So, D. Dapat i-monitor nimo ang gisuspistahan nimo nga gihimo sa ana sa kumpanya. E. Dapat na kay control ug tan-aw nimo ang mga recent decision nga nahimo nimo sa kumpanya kay base na apod kay sayop na mabuhat. So kani extortion is mao ni siya paghulga sa owner sa usa ka butang gibalik kung naay mokuha or kawat sa mga money or property niya gamiton ang imong mga sekreto or other traits nga makaguba nimo. So examples of extortion are, so to prevent and avoid extortion in workplace, the following suggestion may be considered. So A, so dapat mo share sa ang mga manager sa mga sakto o mga bad nga nahitabo sa kumpanya para sa sila tambanan. So B, so dapat apil sa niya sa mga code of discipline para ma-aware ang mga employee. So C, dapat naa kay mga files sa tanang mga transaction sa kumpanya para kay muhimong mga ebidensya. So D is dapat naa kay mga financial reports para may bawaan ang mga anomalya sa company. So E is dapat is mo follow up nimo ang mga employee nga na imong gipangdudahan. So lastly is F, dapat na kay mga mata sa lain mga department para naay mo sumbong or mo report nimo. So kaning plagiarism is kini ang mapagkuha og mga idea or dapat or mga project without pag-give sa credit sa tinuod jud nga naghimo. So there are numerous instances wherein plagiarism be committed, such as producing report wherein direct quotation and excepts are lifted from sources that are not cited or attributed properly. So plagiarism can be prevented in many ways, such as A, so dapat muhatag kag credit sa mga nakuha nimo nga mga resources. So B is always ang pag-subject sa pagsuwat sa imong mga outputs before ka mo edit ug modungag og malaing ideya. So C is dapat makibaw ka og ang mga manager sa saktong nga pagsuwat sa mga important in life. So ang forgery is diri ang paghimo sa mga sayop ng mga document or naay mga gipang inserts na nga laing mga words gikan sa original nga mga written document. So to prevent forgery in the company, here are some controls that can be enforced. So A, so dapat likayan nimo ang mga transact sa og mga kwarta through mga phone calls. So B is dapat imong reconcile ang mga kwarta nga napagawas og nga deposit sa bangko. So C is dapat magbutang ka og strong og nga signature nga mao na jud ni siya imong gi-signatures, di madali-dali ug sundog. So D is dapat tan-aw nimo ang pag authentication process sa kumpanya. So E is dapat naka-register og nga tanang mga asset and other things nimo sa saktong nga agency or other resources. So F is dapat maseminar ang mga employee nimo on intellectual property law para makaibaw sila unsa jud niya siya. So falsification is
Kini ang pag-ilis sa mga documents para mailad ang ubang tao, so especially about sa mga financial matters para di sa tali na maka-corrupt sila sa mga kwarta. So, to prevent falsification of documents in company, the following pointers are hereby suggested. So, A is dapat i-follow og gihapon ang mga document para makita adto tanang mga records para na at kay tan-awon in case na ay mga kuwang or sobra. So, B is dapat hatagan kag action kung kinsa ang mga employee nga ni commit ana nga sayop, example i-terminate siya ana nga mga job. So, always conduct og seminars og training sa mga employee para naa sila knowledge about intellectual property law. Computer fraud. So kaning computer fraud is familiar naman ta aning fraud, no, mao ni siya ang criminal doing sa mga master na mangilad usahay misinterpret sa uban nga ang mga musulti niya maghimhimo naglaing istorya, so fraud na napuda siya. So daghang mga laing klase sa fraud inside sa organization, so dapat aware ka kung nihimo na baka og fraud or ikaw way giilad. So there are following ways to prevent avoid various types of fraud or computer fraud in company. So A is the first nga buhaton para ma-avoid ang mga fraud is dapat mohimo kag manual og tarong og musunod sa uban mga para makontrol ninyo ang padaghan sa mga scammer or kumpanya. Dapat secure ang mga important documents para dili magdadali og sud sa ubang gusto mohimo og dautan. So B is the next is dapat ang mga tao na gikuha nimo dili mga kolorom, dapat na sila mga requirements na gipangayo nimo para malikayan ang mga pangilad within sa possible na coworker. So C is the next is dapat tan-awon jud nimo ang mga mo apply about sa ilang mga background. Dapat i-sure jud nimo sa kasaligan og qualified ba na siya og ma-hire nimo isip sa ka-empleyado na masaligan. So D is the next is dapat secured ang mga cash controls, so kumpanya dapat na sakto nga security o control o ang mohawi sa mga cash flow and other important document sa organization sa company. So E is next is dapat mohimo ang mga surprise cash out or mga monitor sa kwarta sa kumpanya kay na ara ni manimo may bawaan kung nagtarong ba ang imo mga trabahante about sa cash flow. Kay once na magpahibaw ka, mahibaw ka kung ma-check cash out, pwede man tali na i-jimahan or atik-atikon ang mga butang sa mga gawas. So F is next dapat mohimo kag mga seminars para tanan nimo mga empleyado aware sa mga frauds sa company kay lahi ra man nang naay joy knowledge about frauds kontras wala. So G is the next is dapat hugtan ang mga check sa mga subordinates ang nga namuhawi sa importanteng role sa kumpanya kay once mohimo na sila dishonesty na ay posibilidad na mabankrupt ang mga ang mga kumpanya. So last is dapat is H is last is dapat na inutok sa kadapat na kay mga tao mo investigate patago kung unsay naganap inside sa company para na ay report nimo in case na ay mga anomalya o mahitabo sa company.